Welcome sa ating Facebook account, sa ating mga mag-aaral, no? Magandang araw. May topic nga pala tayo ngayon. Ito, naisip ko lang. Ito yung pinagtatalunan talaga eh. Kasi nakasulat to sa sa Bible. Sa Levitico to nakasulat eh. Sa lumang tipan. Bawal nga ba magpatato? Di ba ngayon, ang panahon ngayon, sobrang dami na ng may tattoo ngayon eh. Parang, kung sa computation, parang mga 20% yata ng tao sa buong mundo may tattoo na. Kung hindi ako nagkakamali, mga 20 to 30% ng tao sa buong mundo. Siguro wala pa naman 50% ang may tattoo sa na tao sa buong mundo. No? Computation ko lang mga 20 to 30%. Habang tumatagal, dumadami yung may mga tattoo. Lalo na yung mga kabataan, no? Kahit ako may tattoo rin ako. Pero sasagutin natin to kung bawal nga ba ang magpalagay ng tattoo sa katawan. Kasi ito, pinag-aralan ko to matagal na. Nagsaliksik ako dito. Tungkol din to sa kung bawal nga ba magpatato o hindi. Nakasulat kasi dun sa Levitico, kailangan daw kasi kung gagawa ka, di ba? Kung gagawa ka ng isang bagay o gawain, dapat yung kalugod-lugod sa Diyos. So isipin mo na lang, yung pinatato mo ba, kalugod-lugod ba sa Diyos yun? Paano malalaman na kalugod-lugod sa Diyos yung pinatato mo? Dapat yung simbolo na ng tattoo na pinatato mo sa katawan mo kalugod-lugod sa Diyos. So paano yun, di ba? Kailangan yung merong sensible na meaning. Kagaya nitong tattoo ko, may meaning to eh. Hindi to sa buhay ko. Star ni David. Ang star ni David ng logo ng Israel. Ang Israel ang pinakamamahal na bayan ng Panginoong Diyos. Kaya ko yan pinatato. Kaya lang ang tato ko. Saka itong cross. So ibig sabihin, itong tato ko na to, kalugod-lugod sa Diyos to. Kung nakasulat sa Levitico na bawal magpatato, ibig sabihin, hindi to bawal. Kasi yung simbolo nito, kalugod-lugod sa Diyos. Unang-una, star ni David. Si David ang isa sa pinakamamahal na tao ng Diyos yan. Si Haring David. Kaya nga, yan ang, nung sa unang tipan, yan ang pinakamamahal ng Diyos. Lahat binigay dyan. Sa kanya nga ginawa yung naging hari siya ng siya ang dati, hari ng lahat ng hari. Dito lang sa lupa, hindi sa hindi hari ng hari sa buong buong kalawakan kasi Diyos na yun eh. Hari ng hari lang dito sa lupa ng mga tao. Si Haring David. So ang logo ni Haring David, ang Star of David. Yun yung logo ng Israel. Ayun yung ginamit niya sa shield of Haring King David. Kung isaliksik nyo na lang para malaman nyo. So etong tattoo ko, yung pinatattoo ko, para sa akin sa pagkakaintindi ko, hindi ito bawal. Ngayon, dun sa ibang na mga nagpatato, hindi ko na problema yun. Sila na lang ang sumagot nun. Kung bawal nga ba yung tattoo nila at hindi yung pinahintulutan sa Biblia. So sila na lang ang sasagot nun. Syempre kanya-kanyang sagot yan. So kung paano nila ipagtatanggol yung mga tattoo nila, pinagbabawal nga ang tattoo. Kahit pagbalik-balik na rin mo, bawal talaga ang pagpapalagay ng tattoo sa katawan.
Pero dapat kung meron man ikaw pinalagay na tato, dapat kalugod-lugod sa Diyos. Eh paano kung yung mga pinalagay mong tato, yung mga nakakatakot, yung mga mukhang demonyo, mga baliktad na cross, mga mukhang mga ahas, dragon, o iba-iba pang simbolo, tingin mo kalugod-lugod sa Diyos yun? Kayo na ngayon na sumagot nun kung paano ang sasagutin nyo. Eh paano yung mga trip lang na tato? Yung napagtripan mo lang magpatato kasi gumagaya ka. O dahil dahil in yung magpatato ngayon, parang pagka may tato ka, parang sisikat ka pagka may tato ka. O mas malakas yung dating mo. Paano kung ganun lang yung sense ng tato mo? Paano yun? Paano mo ngayon ipapaliwanag yun? Ibig sabihin, bawal yun. Pinagbabawal sa Biblia yun. Yung tattoo na ganun. Na walang kabuluhan. So, ngayon, doon sa mga followers ko, sige nga, doon sa may mga tattoo ngayon sa inyo. Paano nyo ngayon ipagtatanggol yung mga tattoo nyo? Eh, nakasulat nga sa Biblia, bawal lang magpatato. Nakasulat yun. Kasalanan yun. Paano nyo ipapaliwanag yung mga tattoo nyo? Na paano naging kalugod-lugod sa Diyos yung mga tattoo nyo na yun? So hanggang dito na lang yung topic natin. Mahaba kasi itong topic na to kaya mahirap to i-discuss. Nakasulat kasi talaga to sa Biblia, sa Levitico. Naalala ko lang kaya ginawa natin ang topic. So hanggang dito na lang, no? Hindi pala ako makapag-message pa dun sa Facebook natin, no? Dalawang Facebook natin yung nakasuspend. Siguro dahil na naman to sa reaction video ko na ginawa. Kaya nasuspend na naman tayo, baka may nag-report. Pagka ganyan kasi may nagre-report ng Facebook account. Kaya nasuspend tayo ng 7 days. Doon na lang kayo mag-message sa sa Facebook page natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng suporta sa ating Facebook account, YouTube at saka sa Facebook page.